Praise the Lord. I'm so excited once again for this month because this month is about Pastors Month. Paparangalan natin ang mga lingkod ng Diyos, ang mga dakila, mandirigma, talagang mga lingkod ng Diyos na hindi tumitigil maging sa gitna ng pandemya. At sa oras na ito ay patuloy akong sumasaludo at nagbibigay parangal sa lahat ng mga kapwa ko lingkod ng Diyos na patuloy na naglilingkod sa kabila ng mga suliranin, sa kabila ng mga pagsubok. Ang katapatan at ang paglilingkod ay nandyan pa rin sa kanilang mga buhay. Saludo po ako sa inyo at nagbibigay ng parangal. Sa oras na ito, ang tagapagsalita po natin ay walang iba kundi ang iginagalang ng lahat, nirerespeto, at siyang pinagmulan ng mga pangaral na Perceiving the Man of God. Siya po ang aking mentor, ang aking fathering, at ang aking iginagalang at inirerespeto. Well, medyo malungkot man minsan kasi parang inaalala na lang. Ang maganda po is nag-iwan siya ng legacy. At isa ko doon sa legacy ng aking mentor at ng aking father in faith. Sa oras pong ito, alam kong mapapagpala kayo sa pangangaral ng mabuting balita. Sapagkat minsan pa maririnig natin ang tinig ng revivalist and the preacher of the Perceiving the Man of God. Ang iginagalang ng lahat, nirerespeto at pinagpupugayan. Walang iba, kundi si Bishop Benjamin Boy Ramos. Pakinggan natin ang mensahe ng Panginoon na dadalahin ng kanyang lingkod. Yung aking pong minamahal na asawa na riyan, si Pastor Ramitos. Praise God. Salamat sa mga pastor na narito, sa mga manggagawa. Pag narito ka pala, hindi mo makita yung mga nasa sa mga upuan. Wala po akong makita kundi liwanag. Liwanag ni Kristo. Amen. Lahat po ng nangaral, lahat po ng umawit, para sa atin sobra-sobra na. Para hindi tayo bumigay lahat kay Kristo. Amen? Parang hindi tayo masasabing hindi na tayo mauubusan. Habang sinasabi po ng ilang mga lingkod at mga awit, na tayo ay mahusay sumayaw, mahusay magbigay, matindi kong manalangin. Ang sabi ko, may isang nakalimutan. Unang-unang Panginoon. Pero sabi ko, most of the time sinasabi namin, pag kami nangangaral sa mga pastor, the most successful Christian today are those who perceive and acknowledge their spiritual parents in the Lord. Meron pong strong calling ang mga young people, not only to this nation, but all over the world. Wala tang mga hindi ata niniwala yung mga young people. May malakas na panawagan ang mga young people na gamitin ng Diyos hindi lamang po sa bansang ito, maging sa iba't ibang mga bansa. Mahina, parang walang, alam nyo, hindi po natin masasatisfy ang puso natin kung tayo ay sumasayaw lamang at umaawit. It's easy to speak like a Christian, dance like a Christian, singing like a Christian. But Christianity is a lifestyle. Meron po talagang pagbabago. Hindi lamang tayo masaya rito. Hindi lamang tayo nag-uumapaw kagalakan natin dito. Lalabas tayong lahat at minsan pa makakaharap natin ang sanlibutan. Bagamat tayo ay hindi na taga-sanlibutan. Mga young people, we challenge you this afternoon.
tina-challenge ko po kayo. Lagi, even the prophet and apostle from other nation, na lagi nagpa-prophesy sa ating bansa, na ang ating bansa ay magiging launching pad of the gospel. Gagamitin ng Diyos sa iba't ibang bansa bilang maging mga preacher, missionary, teacher, at yun po ay paniniwala natin. Sabagat hindi lamang po mga Pilipino ang nagsasalita nyon, meron pong confirmation maging mga prophet at apostle sa ating bansa, sa ibang bansa. Kung ganon, kinakailangan yung vision na yon o yung prophecy na yon ay makatch up natin. Na sa huling panahon, ang gagamitin, alam nyo ba na ang bansang Pilipinas ay mahal ng Panginoon? At tayong lahat ng mga Pilipino ay hinubog ng Diyos kung paano mga Israelite ay hinubog ng napakatagal ng Panginoon. Ako po ang paniniwala ko, ang mga Pilipino ay hinubog ng Diyos upang magamit sa huling kapanahunan. Ang Pilipino po ang the best missionary. Baka hindi nyo naintindihan. Ang mga Pilipino po ang best missionary, best preacher and teacher sa buong mundo. Ba, ayaw nyo i-perceive? Hello? Wala ba tayong tiwala sa atin? Sa ating bansa, sa ating mga Pilipino? Especially itong mga young people na ito. Alam nyo, maraming po mga apostle and prophet and the Old Testament na ibig nilang maranasan ang panahong ito. Subalit tayo po ang mapalad at nabubuhay sa uling panahong ito. Sabihin mo sa iyong katabi, mapalad ka at nabubuhay ka pa sa uling panahong ito. Kakaiba po ang panahong ito. Sa huling panahon, dito ibubuhos ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Better than before. Higit pa sa Book of Acts. At ako po'y naniniwala na ang bansang Pilipinas ay gagamitin ng Panginoon. Hello? At bago po, tayo po'y naniniwala na may revival sa ating bansa. Subalit ang puso ko, lagi ko pong sinasabi, bago magkaroon ng revival sa ating nation, i-revive muna ng Diyos ang local church. Makinig po kayo. Kayo pong may... Sino po, taas po ang kamay ng may mga church sila. May mga meron silang inaatinan na church. Okay. Ayan, nagliwanag na. Okay. Sayang, maraming umuwi. Akala nila tapos na. Ako'y laging panghuli sa lahat ng aking pangangaral. Subalit sabi ko, siguro yung makikinig lamang, hindi lamang sapat na tayo tumalon at sumayaw, uulitin ko po, meron pong mensahe ang Diyos sa hapong po ito bago tayo magsipag-uwi. Naranasan natin yung kanina, yung power, yung anointing ng Panginoon. But gusto ng Diyos maturuan po tayo. Naniniwala po tayo na magkakaroon ng revival sa ating nation. Subalit uulitin ko po sa inyo, maraming taon ng mga propesya ang ating narinig, subalit wala pa rin nangyayari. First, sabi ng Diyos sa akin, anak, bago magkaroon ng revival sa nation, i-revive ko muna ang local church. Hindi pwede magkaroon ng revival sa nation kung yung local church ay hindi po revive, especially the leader of the church. And all the rest, hanggang po yung mga young people. Young people, listen. May malaki po kayong rule sa body of Christ. Subalit pag hindi nyo naunawaan ang kilos ng huling panahong ito, kahit na magdamag 3 araw tayo mag-praise and worship sa lugar na ito, at kung di natin alam ang ipinagagawa ng Diyos sa atin, mahihirapan po tayo. Amen? Hello? Sino umaasa na may revival na mangyayari sa ating bansa? Alam nyo po, pag nagkaroon ng revival, kasabay nyo yung financial breakthrough. Hindi pwede mag-revive tayo at mag-peace tayo ng prosperity. Pagkatapos uuwi tayo, wala tayong mga pamasahe. Pag nagkaroon ng revival, automatically, the Lord bless our nation. Yung economy natin magkakaroon ng pagbabago.
At subalit bago mangyari ang lahat, ang church muna ay i-restore ng Diyos. Pagpapalain ng Panginoon. Matapos po yung bansa. Hindi pwede magkaroon ng revival sa nation ng lubusan at pagbabago sa bansa kung hindi bago ang church. Kung hindi na bago ang church, hello? At ito po ang nakaligtaan ng maraming mga young people. May mga stronghold sila sa Panginoon, hindi po sila nakarating sa kanilang destiny. Ang sabi ng Biblia sa book of Malachi chapter 4 verse 6, and I will turn the heart of the father to their children, and the heart of the children to their parents. If not, I will bring curse. Maraming churches under the curse. Bakit po? Hindi po nagkakasundo-sundo. Pag isang tahanan magulo, maniwala kayo, malayo po ang blessing ng Diyos doon. Malayo po ang presensya ng Diyos doon. Hello? At ang church, listen, hindi na pwedeng magmalaki ngayon ang mga denomination. Hello? Hindi na pwedeng magmalaki, nagsasabing sila ang big church at malaking church at mayaman na church. And I believe na sinasabi ko, from the bottom of my heart, even you have a small church, pag maayos ang loob ng church, maniwala kayo, kayo ang mapahalal na church. At ang Diyos, inaayos ngayon ang church sa ating bansa. Iaayos ng Diyos ang ibig magpaayos, itatama ng Diyos ang ibig magpatama. Young people, sino po yung mga pastor dito? Taas nga po yung kamay. Mga pastora. Praise God. Yung mga pastor, dala niyo yung mga tupa niyo. Ang aking pong pananaw, unless na hindi nila, tayo po nauubusan na ng mga nurse at mga doktor, mga engineer. Sabi ko, ano ikakaba ko kung, sabi ko, mag-isa ang sarili. At sinasabi ko rin to sa Lord, ano ikakaba ng aming bansa? Kahit na maubos yung mga nurse at mga doktor at mga engineer, wag lang maubos yung mga pastor. Hello? Listen. Pag hindi pinusip ng church, especially mga young people, ang kanilang pastor, you cannot reach your destiny. Hindi nyo mararating yung identity ng iyong calling. Marami pa sana sa mga young people na gamitin mga preacher, mga teacher, mga evangelist, mga apostle and prophet. Subalit dahil hindi sila nag-perceive at kumilala doon sa kanilang pastor, kailangan nyo po yung mouthpiece. Kinakailangan nyo ang tatay. Kinakailangan nyo may magsasalita sa inyo. At pag walang nagsalita sa inyo, at walang nangalaga sa inyo, at nagsalita sa inyo, para daling kayo sa inyong destiny, wala pong mangyayari sa ating bansa. Marami na tayong nadidig na mensahe. Salamat sa mga mensahe yan. Subalit kinakailangan ng church maturuan, mag-perceive, magmahal sa lingkod ng Diyos. Ang sabi ng even in Corinto, chapter 14, verse 14, ang sabi niya, even you have 10,000 instructor in Christ, only few are fathers. Maging 10,000 man ang tagapagturo mo, kung wala ka namang tatay, kung wala ka namang pastor na pinakikinggan, hindi ka makakarating sa iyong destiny. Hindi po malalim ang sinasabi ko, napakababaw po. Hello? Dapat, sabihin mo sa iyong katabi, dapat may pastor ka. At ang pastor mo, sabihin mo sa iyong katabi, sinusunod mo, pinakikinggan mo, para makarating ka sa iyong destiny. At ang bansang ito ay makarating din sa destiny ng Panginoon. Hallelujah! Perceive the man of God. Love your pastor. Eh makita natin sa ating bansa, ang pastor, hindi mahalaga eh. Diba? Hindi masyadong mahalaga sa atin ang pastor sa ating bansa. Young people, listen.
mahalin nyo at igalang, pagpalain, i-bless, sundin ang inyong mga pastor. Bakit sasabihin ko po? Sapagkat ang church dapat ay very supportive sa kanilang pastor. May mga churches dyan, pag nagsalita ang pastor, wala, hindi sumusunod. Lalo na yung mga young people. Pag sinabi ng pastor yes, sila no. Pag sinabi ng pastor no, sila yes. Hindi lamang anti-Christ ang nakakatakot ngayon, kundi yung anti-pastor. At marami sa church na anti-pastor. Hindi ko po sinasabi mga young people, ha? Pero naway, maunawaan mo ang katayuan mo. Hindi ka makakarating sa iyong destiny unless hindi mo kinikilala at piniperceive at minamahal at sinusunod ang iyong pastor. Hello? I-bless mo ang iyong pastor. Napakarami mga tao, member of the church. Bakit napakaraming pastor sa atin? Hello? Manggagawa sa ating pastor, tila baga mahirap. Ang sabi ng ilan sa akin, pastor, talagang mahirap na mahirap. Hindi lang tila. Talagang mahirap. Sabi ko, ang may kasalanan nito ay ang church. Kaya nauubusan tayo ng pastor. Napakaraming pastor ngayon, wala na sa ating bansa. Endangered species na. Impostor marami. Pero ang tunay na pastor, wala na tayo, ubus na. At pag hindi nyo pinreceive, sinunod ang inyong pastor, marami pong pastor ngayon, nasa ibang bansa na. Ilang pastor na ngayon, ang kausap namin pastor, pag nabigyan kami ng visa, hindi na kami babalik sa Pilipinas. At every year, two times kami sa Amerika ni Pastora. At sa lugar na Las Vegas, San Francisco, Los Angeles, napakaraming mga pastor na Pilipino ron na iniwan ang ating pong bansa na mayroong mga churches, may mga building, may mga kongregasyon. At ang sabi ko sa kanila, bakit mo iniwan yung Pilipinas? May revival na darating. Pastor, naiinip na ako. Hindi ko na mabili ng gatas yung anak ko. Hindi ko na mabigyan ng vitamina yung anak ko. At pag nagkakasakit yung anak ko, hindi ko na kayang dalhin doon sa mga private hospital. At kung di ako magtatrabaho, mamamatay kami sa gutom. Church, listen. Young people, kayo ang nakakaranas at makakaranas ng huling buhos ng anointing sa bansa natin. Pero ngayon pa lamang, para hindi po mapigil ang pagbuhos ng revival sa ating bansa, kayo muna maging example. Napakagandang example ng mga young people. Kanina nagulat ako. Yung mga young people na tinignan ko, mga nagbigay dito, nung umalis sa kanilang mga bahay, nang hingi ng pamasahe, pagtapos mayroon palang ibibigay dito. May mga relos na ibinigay, cellphone na ibinigay. Alam nyo, kayo ang number 1 model sa loob ng church. Pag walang young people sa loob ng church, patay ang church. Hello? Sa Amerika, pag napunta kami ron, at may mga American churches kami pinagpresyan, ang pinakabata na member ng isang church doon, na American church, meron kami napuntahan, 50 anyos ang young people nila. Wala pang ipin. Biro mo. Dito, 10 taon. 12 taon, tumatalon. Kulang na lang, hello? Konting-konti na lang. I-preserve natin yung ating pastor. Kasi pag ang church nawalan ng pastor, listen, pag ang isang church nawalan ng pastor, nagiging miserable church. Hello? Maraming churches, powerless and lifeless. Walang kabuhay-buhay. Sana yung talon-talon nyo rito, gagawin nyo sa church nyo. Sana yung sigaw-sigaw nyo rito, gagawin nyo sa church nyo.
Hello? Maraming churches, powerless and lifeless. Pagpasok mo sa church, na nakayuko ka, may karamdaman ka, umuwi ka, gumagapang. Maraming church, kulang na lang kapit tinapay, parang pinagbuburulan na. Ang young people ang magpapasaya sa mga churches na nalulungkot. Hello? Kayo ang pwedeng magpagalaw ng inyong church. At hindi maging punerarya na church. But first, perceive and preserve your pastor. Alam niyo po, yung mga young people, pag ito'y natuto magbigay sa kanilang pastor, maihiya yung matatanda sa iglesia. You are the coming leader to our nation. Yung mga young people. And let's follow the leaders. Pag sinimulan nyo magbigay, hello? Pag nagsimula kayong magbigay sa inyong pastor, gagaya ang mga members sa church. Mahihiya sila. Hello? Biblically speaking, sabi ng Diyos, Abraham, those who bless you, I will bless. But those who curse you, I will curse. Abraham, lahat na magpala sa iyo, aking pagpapalain. Subalit ang lahat ng bumalasuba sa iyo, susumpain ko. Napakarami mga member of the church under curse. Nasa ilalim ng sumpa, ang gabi ginagawang araw, ang araw ginagawang gabi, para magkapera. Malayo pong sikreto yon. Ibuhos mo ang pagpapala mo at ibigay mo sa pastor. May pangako ang Diyos. Pagpapalain ka, pagpapalain ang pamilya mo, pagpapalain ng church. Malakas na palakpak sa Panginoon. Hindi na natin gagawin yung traditional style. Pag nakita natin yung pastor sobra sipag, nag-aayos ng bangko, nagwawalis, lagi naghahandog, lagi matanda na, may Bible study pa. Walang kaliwa-kaliwa ang Bible study. Walang tigil na nagtuturo. Wala, pagod na, nakataas na ang balikat. Ang sabi nila, yan ang anointed pastor, hindi anointed yun. Mamamatay na yun. Kinakailangan ipipreserve natin ang pastor. Sabihin mo, yes, preserve natin si pastor. Sabihin nga natin, I love you, pastor. Sabihin mo, I love you, pastor. Hindi natin masisisi ang mga lingkod ng Diyos kung sila'y makapagtrabaho. Marami akong na-encounter at nakipagdebate sa akin. Pastor, ipakita mo sa akin na bawal magtrabaho ang mga lingkod ng Diyos. Ipakikita ko sa iyo, hindi na sa Bible, yung karanasan ko na lang. Ako'y dati sindikato, 25 years, na syndicate sa bansa na ito. Naranasan ko'y mahirap na mahirap, naranasan ko po yung mayaman na mayaman. Pero hindi sapat ang pera para sabihin ko, eto na ang buhay, tunay na buhay. Hello? Hello? Masasabi ko na ang lingkod ng Diyos, ang sabi ng ibig in Samuel, ang sabi niya, ang 11 na lipi ay magtatrabaho, subalit ikaw na aking lingkod, hindi ka magtatrabaho, ang lahat ng akin, ibibigay ko sa iyo. Eh bakit napipilitan magtrabaho mga pastor? Nakita nyo? Sa Amerika, mga Pilipino, naging ahente ng mga sasakyan, ng mga lupa na involved sa quadrant. Kung saan-saan na involved. At nawala na yung preach. Bakit? Kulang. At hindi kayang ipamuhay yung natatanggap sa church.
kayang isupply ng church ang lahat ng pangangailangan ng pastor. Ba? Parang hindi kayo maniwala Ayaw atang maniwala ito sa sinasabi ko. Kayang isupply nyo ang pangangailangan ng inyong pastor at para lalo siyang mas fire sa paglilingkod. Hello? Sabi ko, Panginoon, itong mensahe kong ito, madalas most of the time sa pastor ko pinangangaral to at mga elders Pero sabi ko, Lord, ano ba ito pangangaralan ko mga young people? Ang sabi niya sa akin, marunong na sila mag-pray, mag-worship, tumalon. Turuan mo naman sila mag-perceive ng kanilang pastor at sumunod para makarating sila sa kanilang destiny. Amen? Sino gusto maging missionary? Sino gusto maging pastor? Revivalist? Hindi kayo i-ordain ni Benny Hinn o ni Morris Rulo para makarating kayo sa inyong destiny. Hello? Kung sino ang inyong pastor, siya maglelehan sa inyo at siya magpe-perceive sa inyo para makarating kayo sa inyong destiny. Listen, hindi ka pwede pumunta kay Morris Rulo at sabi, ilehans mo ako, may calling ako as a preacher. Hindi ka niya kilala, pero yung pastor mo na nakakakilala sa iyo at nag-train sa iyo, siya maglelehan sa iyo para makarating ka sa iyong destiny. Church, listen, sa malakas na palakpak sa Panginoon. Yamang sinasabi tayo, magiging center of the gospel. Ang sabi ko, bakit po? Bakit ko po nasabi, we are the best missionary? Hello, tingin kayo rito. Bakit nasabi ko po kanina na we are the best missionary? Alam nyo po, yung mga dumadating na missionary rito, malayong-malayo sila sa mga Pilipino missionary. Wala pong bansa sa buong mundo na walang missionary, na walang Pilipino. And the time will come, itong mga maid na ito, itong mga katulong na ito, itong mga engineer na ito, itong mga doktor na ito, ito-turn ang kalampuso ng Diyos na mag-serve sa Panginoon at ang mga Pilipino ay gamitin ng Diyos sa buong mundo at masabi ang bansang Pilipinas ay totoong pinili at mahal ng Panginoon. Hello? Woo! Praise God! Masaya ba kayo? Humanda po kayo. Bakit yung mga, nakita niyo yung mga Korean, hindi sila tatagal dito kung walang kimchi. Hindi sila makakain pag walang kimchi. Paano magiging missionary? May mga kasama kami, mga Australiano. Ngayon may mga missionary kami pang Mississippi, saka from Brazil. Meron kami mga Brazilian mga missionary ngayon. Tinitrain namin. Hindi nila makatagal sa Pilipinas. Listen, yung ibang mga American, ibang mga Australian, hindi tatagal na matagal ng lubusan dito sa ating bansa para mag-mission sila. Bakit po? Madalas kinagahanap sila ng steak. Tayo steak ng barbecue. Sila steak ang hinahanap nila. Tayo kata steak ng barbecue, nakakain natin. Matapos natin iihaw. Bakit pa? Ano pa? Sila hindi makainom ng ating iniinom. Ibig mineral water, nahihirapan po sila. Ay, mga Pilipino, sinama namin yung mga missionaryong Pilipino at missionary American doon sa bundok. Ang sabi ng mga American, hindi sila makainom. Ang sabi nila, it's hard to drink. I cannot drink the water here. Sabi namin, pambihira. Nakakita kami na nga sapa, yung mga Pilipino missionary, ginanon lamang sa tubig yung may kiti-kiti pa. Nagulat sila. Limang araw na silang kumakain, hindi maka-etchubum. Mga Pilipino pagkakain, etchubum. Sila hindi.
Ang sabi namin, follow me. Sumunod sa amin. Dinalang namin doon sa bukid. Look at me. Naghubarang ngayon. Brrr! Flying saucer lang. Sila isang linggo na. Hindi sila makatulog. Alam nyo, pagpunta nyo sa ibang bansa, yung nasa Chicago kami last year, yung pinuntahan namin church, na American church, pagpasok mo, sa comfort room lang, sa restroom, makakatulog ka. May sala, may frigidaire, mayroong naka-aircon, may TV. Ang bango-bango. Sabi ko, sarap matulog dito ah. Hindi sila pwede dumating sa ating bansa at maghanap sila noon. Sa pagmimisyon, dito sa ating bansa, yung restroom, yung kubeta, yung toilet, pagpasok mo, doon ay makakatulog ka, dito magigising ka. Paano hindi mo sasabihin mo sa iyong katabi, you are the best missionary. Humanda ka, sabi mo. Sinong gustong magpagamit sa Diyos, taas ang kamay? This afternoon, ang sabi ko doon ako'y handa magparaya. Sabi niya, Pastor, 4 o'clock, tapos na bagay ako rito. Pero mag-aalas 6 na ako bago nag-preach. Alam ko, sabi ko, 4 o'clock pala, tapos na. Magpapaalala lang ako sa mga young people. Perceive your pastor, preserve your pastor, love your pastor. Amen? Support your pastor. Para hindi kayo maging spiritual orphan o street children. At maranasan nyo ang anointing kapangyarihan ng Diyos at maka-reach nyo ang inyong destiny. We challenge all. Mahalin mo ang pastor mo, bless mo, suportahan nyo. Kung walang sasakyan yung pastor mo, benta mo ang bahay mo, bili mo ng sasakyan. Kung walang bahay, benta mo ang bahay mo, bigay mo sa kanya. Pag di ka pinagpala ng Panginoon. Alam niya, kaya nabubuhay ang time sa progressing nung lang, February, namigay tayo ng mga motor. Sabi nila, mayaman ba kayo ni Pastora? Sabi ko, hindi kami mayaman, pero giver kami pag sinabi ng Panginoon. Ang 12 bishop sa ating bansa, pinagbibigyan natin ng munting pera. Church, wake up. Walang revival sa bansang ito hanggang di piniperceive at pinipreserve ang lingkod ng Diyos. Paubos na ang mga pastor. Paalis na ng paalis. Kaya sabihin mo sa iyong pastor o pastora, pastor, wag kang aalis. We support you. Wasakin natin ang mentality natin. Pag foreigners ang nagsasalita, yes tayo ng yes. Kahit di natin naintindihan. Minsan lang tayo makarinig ng preacher, ng mga foreign preacher. Alam nyo ba, mas mahusay ang Pilipinong mangaral kesa sa mga foreigners na yan? Nakita nyo naman si Pastor Raymond kanina. We are so blessed. Si Atty, we are so blessed. Church, preserve your pastor. Mahalin nyo. Huwag niyong pababayaan. Ingatan nyo. And the Lord will bless you. And the Lord visit your church. Tayo lahat ay tumayo. Nais kong manalangin. We bless you. You are worthy to be praised. Kung mayroong pastor dito, taas nga po yung kamay. Pwede bang lapitan mo yung pastor mo kung nandyan? Tapikin mo lang sa tagiliran, nandiyan tabi mo. Pastor, I support you, I love you. Huwag kang aalis, ha? Huwag mo kami iwanan. Sige. Lapitan nyo. Hallelujah. Hindi naman, lapitan nyo yung pastor nyo, pastoran nyo. I love you, sabi mo. Huwag mo kaming iwanan. Pastora. Punta kayo kay pastor. I love you, pastor. I support you.
Support you, Pastor. Yes, good. Yeah. Puntahan nyo, hallelujah! At sabihin mo, Pastor, hindi kami lalayo sa'yo. Hindi kami maghahanap ng ibang pastor, ikaw ang pastor ko. Ikaw ang pastor ako. Sige. Ikaw ang gagamitin ng Diyos, sabihin mo. Para ma-reach ko ang aking destiny. Hallelujah. Go to your pastor. Hallelujah. Akapin mo, tapikin mo. Sabihin mo sa kanya, handa akong magpasaway sa iyo. Huwag kang aalis. Sabihin mo, huwag kang aalis. Huwag mo kaming iiwanan. Hallelujah. Woo! Praise God. A simple message for a simple people. Maghawak-hawak tayo lahat ng kamay. I want to pray. Sige po, maghawak-hawak tayo ng kamay. Ha? Hello, hallelujah. Mananalangin tayo. Lahat ng naniniwala na siya makakaranas ng revival sa bansang ito, sibigaw ng hallelujah! Praise God. You are candidate to experience a great outpouring of the Holy Ghost sa ating bansa. Listen, tayo-tayo lang. Marami po kami missionary, mga foreign revivalists sa iba't ibang mga bansa. Listen, ang sabi nila na mga preacher at revivalist nito, napuntahan na namin ang maraming bansa. Subalit nung tumungtong kami, yung paa namin sa Pilipinas, iba yung anointing, iba yung kapangyarihan. Hallelujah! Listen, we have a special calling sa puso ng Diyos. Handa ba kayo? Magtyaga-tyaga ka lang, konting panahon na lang pagtsatsaga mo. Pagbuhos ng revival sa ating bansa, walang chance na mahirap. Magugutom ang gobyerno, pero ang bansa hindi magugutom. Ang church hindi magugutom. Hallelujah! Woo! I feel in my spirit, lahat ng narito, lahat ng nagpaiwan dito, mightily gagamitin ng Panginoon. And the Lord spoke to me, and sabi niya sa akin, anak, ikaw lagi pang-final. Sa tuwing may revival, pang-final. Lahat ng aalis. Lahat ng aalis, sabi niya, mahihirapan makasampa sa tunay na revival. Subalit ang lahat na matyaga, lahat na nakikinig, lahat ng susunod, gagamitin ko mightily in the last days. Woo! Listen, makinig kayo. Huwag mong sabihin hindi ka mahusay. Huwag mong sabihin wala kang kakayahan. Pagbagsak ng anointing and power and presence ng Diyos, you will never be the same again. Susundan ka ng pagpapala. Susundan ka ng miracle. Susundan ka ng sign and wonder. Woo! Lahat ng narito, maniwala kayo pag sinabi ko, is a come from the heart of God. Lahat ng narito, mightily gagamitin ng Panginoon. Woo! Malakas na palakpak sa Diyos. Tayo po'y manalangin.
ng Amang Diyos na sumasalangit. I speak blessing upon blessing. I speak revival upon revival. The spirit of unity and perseverance. Lord, I command in the name of Jesus sa lahat ng taong narito. Panginoon, matuto kami i-preserve ang aming pastor, ang aming leader. Matuto kami mahal sa Kanya. Lord, naranasan namin manalangin fasting. Lahat ng mensahe nadidignan namin. Subalit nakakalimutan namin, Panginoon. Ang lingkod mong ibigay sa amin, hindi namin ang pinapahagaan. Subalit sa araw na ito, Panginoon, ayaw namin siyang maghina. Ayaw namin siyang maging malukutin. Ayaw namin siyang ba't nag-aalala. Susuportahan namin. Ipapakita namin ang pagmamahal namin sa Kanya. In the name of Jesus, upang kami makarating sa aming destiny at maranasan namin ang tunay na revival sa aming bansa. Salamat po, O Diyos. Pagpalain mong patuloy, Panginoon, ang mag-asawang mahal, Panginoon, na ginamit mo ang aking Mga kabataan, kung makakalapit kayo, lumapit kayo ngayon. Habang hinahawakan nila sila Bishop Boy at si Pastora Methus, I want you to touch the back of those who is in front of you today. And let's unity reign into this place. Let this be a meeting of two generations. Hayaan natin, nabaliin natin ang spirito ng rebelyon sa ating bayan. Upang sa gayon, ang pagpapala ng Panginoon, ang siyang dumaloy sa bawat buhay, sa bawat isa. If you're there, you could start, just get in front. Hawakan ninyo yung likod ng taong nasa harap ninyo. At yung mga nasa harap po, please, hawakan po ninyo. Let's make a chain right now. Sabay-sabay tayo ngayon gagawin, mga kabataan. If you have not prayed for your pastor before, I want you to pray right now for your pastor. Kahit wala sila rito ngayon, yung mga churches natin ngayon, I want you to speak blessing to them right now. Say, Jesus, bless my church. Panginoon, deliver, Panginoon, ang bawat panlalamig. Deliver, Panginoon, Lord God, and let your fire from heaven flow. Come on, just pray right now. Come on, everybody, young people, come on, just pray to the Lord. Shikarabasa kande. Panginoon, sa oras na ito, inilalagay po namin at ipinapatong ang aming kamay. Lord God, not only to Bishop Boy, Lord God, and to Pastora. Panginoon, pero sa lahat, Panginoon, ang iyong mga magigiting na general at sundalo. Panginoon, sa mga kabataan, Panginoon, na naririto ngayon, dinadalangin ko ang pag-ibig mo, Panginoon, ang siyang mag-umabaw, Panginoon, sa puso ng bawat isa. Hinihiling ko, Panginoon, kung anong binigay mo sa henerasyon nila, Panginoon. Hinihiling ko para sa aking henerasyon, Panginoon. Hinihiling namin, Panginoon, a double portion of your anointing, Panginoon. Father, transference of your anointing, Panginoon, to be upon, Panginoon, every youth of this generation. Father, I ask you right now, Panginoon, na hindi lamang sa mga iglesia mararamdaman, Panginoon, ang kapangyarihan mo, kundi sa mga eskwelahan, Panginoon. Magtatayo ka, magtataguyod, Panginoon. Panginoon, a new breed of leaders. Panginoon, kung katulad niya, Panginoon. Lord God, we ask you right now, Father,
Let this be a time, Lord God, a time of weeping, Lord God, and asking for your grace and mercy. Lord God, we pray for your protection to be upon Bishop Boy, Panginoon, and Pastor Methuselah. Lord, dinadalangin namin your divine health to be upon them, O God. Healing, Panginoon, and strength, encouragement. No weapon that would form against them should prosper. No weapon that is formed against them will prosper. In the name of Jesus. Oh God, we pray, God, that you would going to open, Lord God, a new door of anointing upon them. Hindi lamang sa mga pastor, kundi sa mga kabataan, Panginoon. Hinihiling namin a father's heart, Panginoon, you have given them. A father's heart that you have given them, O Lord. We pray, Lord God, that, Lord God, you would raise up men who would mentor this generation. Men who would mentor, who would pass the baton. Panginoon, who is willing, Lord God, to step aside and let your glory, Father, go ahead. Father, right now, Lord, we ask, Lord, for more men. Panginoon, for more men that you have given like Pastor Boy. We ask, Lord God, that you would multiply in this generation, Lord. Panginoon, mga kabataan, na katulad nila, Panginoon, hinihiling po namin. Sa pangalan ni Jesus, Panginoon, baliin mo, Panginoon. Lord God, Lord, we pray even for every desire that you have placed in their hearts. Every desire that you have placed in their hearts, Lord. Hinihiling namin, Panginoon, na tutupin mo po ito, Panginoon. Tutupin mo sa iyong ukol na panahon. For you have said, Lord God, that the vision awaits a moment and a time. Lord God, they have tarried, Lord. They have tarried and waited. So today, God, I pray that you would fulfill it before their very own eyes, oh God. What you have shown them long ago, Lord, which you have called them long ago. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, we even pray for every pastor who is here right now. Panginoon, dinadalangin namin ang mga kabataan naman. Pag-pray ninyo lahat ng mga pastor na rito ngayon. Lord, hinihiling namin palalakasin mo po ang bawat isa, O Diyos. Every bishop, Lord, every pastors, every workers, O God. Lord, we pray for a father's heart. Lord, God, encouragement to be upon them right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen and amen. Hallelujah. Praise God.